So hello guys, for today's video, usapang fuse muna tayo. Ayan. Bale sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung saan nakalagay yung mga fuse ni Wigo G CVT na 2025 model or Wigo J tsaka Wigo E basta 2024 or 2025 model. Tsaka syempre kung ano yung size na fuse na para sa ating Wigo. So yung isang location kung nasan yung mga fuse ni Wigo, nasa hood. Under the hood. So buksan muna natin yung hood natin. Ayan, hilahin lang natin to. Yun. Makikita nyo naman dito sa panel natin yung indicator na nakabukas yung ating hood. Okay. Sa pagbukas naman nitong ating hood, bali may kakapain ka lang dito sa ibaba. Ayan. Tapos tatas mo lang. Tapos tatas mo na yung hood. Ayan. So dahil ako lang mag-isa nagbi-video, bali lalagay ko muna itong kanyang stopper. So kapag okay na, yan, so hindi na bababa yung ating hood. So ito yung inaangat pataas. Yan, tapos sabay iangat natin yung hood para mabuksan na natin yung hood ng ating Wigo. Tapos dito yung location ng mga fuse. Okay, ito yung fuse box. So pipindutin mo lang to. Yan. Bubukas mo na yan. Yan. So yung mga fuse natin. So meron diyang 15 ampere, 10 ampere, yan, may 5 ampere. So kung ano lang ampere yung nakalagay dyan, yan lang din dapat yung ipat natin kapag pumutok siya, okay? Bali share ko na rin nung isang araw, nagpabailad nga ako. Yung mga ampere kasi na to, is tinetest namin kung gumagana lahat. Kasi yung aking headlight, di na gumana, tsaka yung sa tail light. So naputukan ako ng fuse. Pero hindi pala siya dito. Ang mangyayari kasi pag mali ang paglagay mo ng fuse ng pesto, okay, magre-redondo lang yung inyong sasakyan. Tulad ng sa akin, yung case na nangyari sa akin, ito 7.5, nalipat ko siya dito. So ang nangyari, nagre-redondo lang yung ating makina, hindi siya nag-start up. So ito pala yung salarin. Dito ko siya nalagay, dapat dito talaga. Yan. So na-share ko lang guys. Bale sa takip nito guys, yan, makita nyo naman yung mga code dito kung para saan yung mga fuse na to. Halimbawa yung napabaliktad ko, for example guys, itong 7.5 no, yung sa EFI number 2, nalagay ko siya dito sa DRL na hindi naman dapat. So nagredondo lang yung ating makina, hindi siya gumana kasi nga ito sa EFI number 2 wala nang fuse na alis, napunta dito sa DRL na hindi naman dapat. So, ganun nangyari. Yan, may mga code naman yan kung para saan yung fuse. Okay? Bali, yung takip na to guys, ayan, meron siyang lagayan ng spare na fuse. So, makita nyo kanina doon sa video natin, doon sa bungad, bumili na ako ng fuse. Okay, nakasize ng mga to. Bali, dito sa takip niya guys, meron tayong pangalis ng fuse dito. Ayan yun, itong kulay puti nito, itong clip na to. Yan. Para siyang ipit. Bali, kapag maghuhugot ka ng fuse, okay, kahit di mo na siya kamayin dahil meron naman siyang tool. Kung wala kang kuko, di mo siya mahugot manually. Okay, meron naman tayong ganitong tool. So buka mo lang na ganyan, tapos ganyan lang. Okay, may hila mo na siya palabas. Ayan. So ito, goods pa. Paano ko nasabi? Bali yan guys, madali lang naman tignan kung working pa o hindi na yung ating fuse. So ayan guys, yung pinakagitna niya, yung parang pa letter A or pa letter U, pag binaliktad natin, is hindi pa siya putol. So papakita ko sa inyo yung hindi na working na fuse mamaya. Bali kapag babalik nyo siya guys, suksok nyo lang na ganyan, tapos push nyo lang, yun, okay na. Kapag ibabalik nyo na itong takip niya, so ganyan lang naman, tapos push nyo lang, okay, maglalak na, mag-open. So ngayon naman guys, papakita ko sa inyo kung saan pa nakalagay yung ibang mga fuse ng ating Wigo. Let's go! So dito guys, sa driver side, nandito yung ibang mga fuse ng ating Wigo. At dito sa loob nito is merong spare na fuse. Kasi nung isang araw, naputukan nga ako ng fuse. Buti meron tayong spare dito sa loob dito na 10 ampere. At dito ko lang hinugot, tapos sakto yung sumabog, nandito rin sa loob, 10 ampere din. Nawala kasi yung ating tail light sa likod nung pumutok yung fuse.
Bale, para mabuksan to guys, kuha lang kayo ng gantong tool o kaya kung meron kayong flat screw, okay, iangat nyo lang dito. Bubuksan natin. Yan o, madali lang naman. Nag-uka naman agad. So wala namang mahila dyan. So yan, ganun lang ka-easy na buksan yung compartment dito. So ito yung pinakatakip. Ayan. So dito guys, mapapansin nyo meron din yung mga code. Ayan, kung para sa nyo mga fuse. So para di kayo malito. So ito yung nasirang fuse ko, 10 ampere tapos sa tail. Kaya nawala yung ating tail light. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So papakita ko sa inyo kung anong itsura nung sira na fuse or di na nag-work na fuse. Bale yan guys, sa baba mapapansin nyo napakaraming fuse. Ayan, meron 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 5 ampere, 7.5 ampere. So ito yung mga spare parts ng ating fuse. Ayan, yung tatlo dito, yung 20, 15, tsaka yung 10. Yan yung nakapa vertical. Okay. Bali ito yung kinuha ko na spare part. Tapos nilipat ko dito sa taas, dito sa 10 na yan. Ayan, yan yung sumabog. So ito working na to. Ito nyan is papalitan ko ng bago kasi ito sabog na to eh. So may ano dito, yan, parang sipit para pang alis ng fuse. Kaya bumili tayo ng extra fuse kasi papalitan natin tong nasira na to. So ito, papakita ko sa inyo kung bakit di na siya nag-work. Bali ito guys, mapapansin nyo, zoom natin. Ayan. So ayan o, putol ng gitna. So hindi na magkadugtong. Kaya hindi na to nag-work. Naputol to. Naputol to kasi nung gumagawa kami ng biled ng pinsan ko. Ayan. Nagtatap kami ng mga wiring. So wala pa kasing guide sa pag-biled ng ating bagong Wigo. So kami lang yung nag-test ng mga wire. So ayan, naputol siya. Buti na lang is meron tayong extra na fuse sa loob ng ating sasakyan. Kaya ito guys, bumili tayo ng fuse na marami. So isang set na to. Kung ano yung kulay dun sa ating fuse box sa ating kotse, ganun din naman yung size ng mga to. Yung bawa itong naputol nga na 10 ampere. Ayan, so 10 ampere pa rin naman to. Kulay red. Okay, so ito yung ipinalit ko dun sa sumabog na pinakita ko kanina. So ang size pala nito guys is micro. Okay, medyo mahirap din itong hanapin sa mga shop. Kaya mas maganda bumili na rin kayo agad ng ganito, pang backup nyo lang. O kaya maglagay kayo dun sa pinakita ko kanina, dun sa likod ng takip ng fuse box ng ating sasakyan para may spare lang kayo kapag nagbibiyahe kayo. Hindi naman to basta-basta nasisira eh. Pag may faulty wiring lang, madalas ganun to nasisira. Tulad dun sa akin, kinalikot ko yung wiring kaya may nasira, may sumabog. Okay, so ganun lang naman. Pero sinasabi ko lang, magdala kayo ng spare nyo para iwas sa bala sa biyahe, lalo na kung naglo-long ride kayo palagi. So 100 plus lang to. So ganyan yung itsura nya. Micro yung size nito. Wag yung ganito kasi di naman to pasok. Yan, mini yung tawag dito sa hindi pasok. So yung pasok sa atin is yung micro. 120 pieces na pala to. Napakarami na yan. Lagay ko na lang yung link dyan sa baba. Tapos ayan, mayroon tayong 5A, 10 pieces, 7.5A, 10 pieces din. 10A, 20 pieces, 15A, 20 pieces, 20A, 25A, tsaka 30A. So napakarami na. So naka-organize pa. Okay. So yun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa ating video at na-share ko lang yung aking experience sa aking Wigo. So awareness na lang din. So yun lang, follow me for more content like this at mag-comment na rin kung may katanungan. Yun lang guys, goodbye!